sticker ka, sir? Sticker meron. Lalagay ko sa motor. Oo. Hello guys, good morning. Ayan, at magmumotor na ulit tayo. At meron tayong i-check. Diba napag-usapan natin noong nakaraan yung fuel consumption ng ating Z1. Time check 6:02. Tama-tama nagbi-blink na yung motor natin. Hindi ko talaga pinagasolinahan yan noong nakaraan para makita natin kung magkano nagagastos ko papunta sa work at pauwi. Bali, yan, tama-tama nagbi-blink, no? Check natin ang trip B. Alisin na natin yan para malaman natin kung ilang kilometer ba yung work natin. Yan, bali ang average fuel consumption ng ating motor ay 16.1 guys. Tapos magpapagasolina tayo kasi usually 300 pesos balikan ko sa work. May natitirang konti, pero pagpapasok ka na uli kailangan mo nang magpagas. Ngayon guys, magpapagas tayo para malaman natin kung swak lang ba yung 300 pesos, no? Kasi yung iba, ang ginagawa ng iba, ipo-full tank tapos gagamitin kung ilang kilometer. Pagkatapos saka sila magpo-full tank uli. As doon na nila malalaman kung ano yung gaano kalayo at kung gaano gas ang idadagdag nila. Full tank method ang tawag nila doon. Ngayon, ito muna ang gagawin natin. Saka na natin gagawin yung method na yon guys. Update ko kayo pag nasa gasoline station na tayo. Sinadya ko talagang ubusin yung gas natin guys para at least 1 bar tayo pag nagpagas. Bali ngayon, ito, pupunta tayo sa gas station para magpagas. Ito guys, ito na yung Petron. Bossing, XCS 300. 95 okay, sir. Okay. Sticker ka, sir? Sticker meron. Lalagay ko sa motor. Oo. Yan. Right, sticker, sir. Sige, sir. Okay. Yan guys, bali 59.15 ang per liter. Bali nagpagas lang tayo ng 300 pesos para malaman natin kung gaano kalakas o magkano ba nagagastos natin pag tayo papasok ng work, di ba? Kasi ako tansyado ko na kasi 300 lang ng 300 pag mga ganun-ganun lang. Thank you bossing. Yan guys, bali nadagdag sa ating fuel ay 2 bar, almost 3, di ba? Sige. Bali, update ko kayo pag nandun na tayo sa may parking natin para malaman natin kung gaano kalayo yung tinakbo natin. Makikita naman natin yun dito sa indicator natin. Nag-set tayo. Tapos yun guys, bali ride safe na lang sa akin. At bali guys, dito gagawin lang natin yung normal natin na takbuhan, di ba? Hindi tayo magmamabilis, hindi tayo magmamabagal. Yung tamang takbo lang natin kung paano tayo nagda-drive araw-araw. Pero malapit na tayo sa ating pupuntahan. Bali exit lang tayo dito sa may Batino. Bali dito lang tayo medyo nakapagapit sa expressway. Okay guys, continue natin yung video natin kanina. Bali hindi ako nakapag-video nung dumating ako kanina dito kasi medyo late na ako. Ngayon guys, tignan natin kung ilang kilometers yung tinakbo natin simula sa pinaggasolinahan natin. Bali 34 kilometer guys. Yan, bali 34 kilometers yung biniyahe natin. Tapos check na lang natin pa uwi. Ito total natin lahat. Bali nag 2 bar na lang tayo ngayon.
Bali ang average natin dito sa gauge natin ay 16.1 km per liter. Yan. And guys, bali diretso na tayo. Check na lang natin pagdating natin sa bahay. Sayang bitin. Yan guys, bali nagbawas na ng bar. 1 bar na lang tayo. Obviously makakauwi naman tayo yan. Ayan guys, bali dito na tayo. Kauwi lang natin, kakarating lang natin. Time check muna tayo, 5:07. Bali guys, ito ang tinakbo ng motor natin ngayon. Tignan natin kung ilang kilometer. Bali yung tinakbo natin ay 61.4 km guys. Bali i-divide na lang natin yan. Ang average fuel consumption natin ay 16.1. And meron tayong natirang 1 bar guys. Bali ayun nga guys, bali pag napasok tayo ng trabaho, ang tinatakbo natin ay 61.4 kilometers. Na pwede tayong magkasulina ng 300 pesos. Kasya na yon balikan guys. Tingin nyo kung matipid ba or hindi yan. Diba nagpagasolina tayo 1 bar, nagbiblink pa nga. Actually parang mas marami pa nga natira kasi medyo nagbiblink na nung naggas tayo. Pero ngayon ayan, hindi siya nagbiblink. Bali 61.4 kilometers ang tinakbo natin sa 300 pesos natin. Ayun ang nagiging gas consumption natin. At ayun ang gastos natin pag tayo napasok ng trabaho na gamit itong C1. Okay guys, ride safe.